Meron ako narinig na argumento, Sister Sheila, bagaman ito i-elaborate natin sa bandang huli ng ating pagtalakay. Sabi nila, 1931 lang daw pumasok sa ating fundamental belief ang Trinity. Since 1931 lang daw. Pero, before 1931, wala daw sa ating fundamental belief yung Trinity. Meron pa sa akin pinakita sila na copy ng fundamental belief, 1873. Wala nga naman doon yung Trinity. Pero, kung wala kang alam sa kasaysayan, Sister Sheila, maaaring maniwala ka, ay, 1931. Pero alam nyo ba, meron ako na research sa ating pong Adventist Archives. Alam niyo, ang maganda yung adventistarchives.org, pumunta kayo ron, madadownload nyo yung mga lumang issues ng Review and Herald natin since 1800, 1840s. Madadownload nyo ng scanned version. Talagang, naka-scan siya. Photocopy. Nag-download ako doon, Sister Sheila, ng isang article na lumabas noong October 9, 1913. Okay? October 9, 1913, Review and Herald. 1913, Sister Sheila, i-take note natin to. Kailan namatay si Ellen White? 1915. 1913, ibig sabihin, buhay pa siya. Buhay pa si Sister White. Alam niyo ba, ang Review and Herald na magazine ay ito'y official organ at magazine ng Seventh-day Adventist. At sigurado ako nagbabasa si Ellen White nito. At alam niya to, may basbas siya nito. Sabi kasi ng mga non-Trinitarians, wala daw tayong statement of fundamental belief na mayroong Trinity before 1931. Eto, babasahin natin. Nakita mo na ba, Sister Sheila? Review and Herald, October 9, 1913 sa page 21. For the benefit of those who may desire to know more particularly the cardinal features of the faith held by this denomination, we shall state that Seventh-day Adventists believe in the divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, a person, a spiritual being, omnipotent, omniscient, infinite in power, wisdom, and love, of the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created, and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished, the Holy Spirit, the third person of the Godhead, the one regenerating agency in the work of redemption. Oh, napakaliwanag niyan, Sister Sheila, no? Na, anong sabi diyan? Ano pagkakasabi? Yung Seventh-day Adventist ay naniniwala sa Divine Trinity. At and yung Trinity nito ay consists of the Eternal Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Oh, kita mo na. Makikita nyo sa screen, sa video version natin, na ang liwanag, for the benefit of those who may desire to know more particularly the cardinal features of faith held by this denomination. Pag sinabing cardinal, kung talagang pinaniniwalaan natin na tiyak at essential para ikaw'y maging Adventist, we shall state the Seventh-day Adventist belief. Oh, kita mo na. Meron tayong statement of belief na, that was 1913. Ano yun? Number 1, in the divine Trinity. Yan pa yung unang-una eh. Number 1, in the divine Trinity. Yan yung Seventh-day Adventist belief. So, ano ngayon yung sinasabi nila? Actually, yung statement of belief natin na 1931, Sister Sheila, ito ay ginawa sa Africa. General Conference ito, na sinuggest na i-state natin, hindi lang Trinity, kundi yung fundamental belief natin 1931, para dun sa government ng Africa na kini-question yung paniwala ng Adventist. So, para maging clear ang statement. Doon ginawa, pero hindi ibig sabihin doon nagsimula ang Trinity. Kasi ito nga 1913, meron na tayong statement of belief. No? Buhay pa si Ellen White nito. At wala, ang challenge natin sa mga non-Trinitarian or anti-Trinitarian Adventist. 1913, buhay pa si Ellen White. Cardinal belief or faith na ng Adventist denomination, number 1 in the Divine Trinity. Bakit walang reklamo si Ellen White? Correct. 2 years pa siyang nabuhay noon. 2 years pa siyang buhay noon. Ito pa, meron pa tayong papakita rito, Sister Sheila. Ito yung yung 1892, Noong 1892, ito ay napakalinaw at hindi ito maitatanggi ng mga non-Trinitarians. Alam mo ba noong 1892 ay mayroong tract na lumabas, Yung Bible study tract, na teachings ng Trinity, the biblical doctrine of the Trinity. Na ito ay isinulat ni Dr. Samuel Spears. Si Dr. Samuel Spears, Sister Sheila, hindi siya Seventh-day Adventist.
siya ay isang Presbyterian minister. Hindi siya Seventh-day Adventist. Isang Presbyterian minister, sumulat siya ng tract that time, 1892, na ang kanyang isinulat, actually originally, ito ay pinangmagatang The Subordination of the Sun. Pero nung ito ay i-publish ng Pacific Press Publication, Sister Sheila, ang Pacific Press Publication ay ito'y pag-aari ng Seventh-day Adventist Church. No? Isa sa ginagamit natin na mag-publish ng ating mga libro. Doon ay ginamit nila ang printing press ng official printing press ng Adventist to publish itong pang Bible study tract natin na pinamagatang The Bible Doctrine of the Trinity. No? Siya ay nasa number 90, no? Ni Samuel Spears. Ang totoo niya si Samuel Spears, hindi pa Adventist. Remember, 1892, buhay pa po si Ellen White noon. Buhay pa si Ellen White. At na-publish na itong tract na ito, kaya nga meron tayong tract na pinablish na ito, the Biblical Doctrine of the Trinity. Pinamimigay natin to sa mga taong gusto mag-aral ng Bible eh. Okay? So the fact na meron tayong ganong publication ay nagpapatunay lamang na buhay pa si Ellen White. Naniniwala na tayo. Ay meron tayong official statement regarding the doctrine of the Trinity. Ano? Kaya ito actually nung nakausap ko itong naging pangunahin sa tagapangaral na ito, si June Cortesano dyan sa Fairview. Kasi pinangangalat niya na eh. Nagkakagulo na dun sa Fairview noon. Nung hinarap ko naka-video pa yan eh, video ni Brother Johnson. At naka-record yung audio, buti na-record ko yung audio. Hindi niya maitatanggi. Nung tinanong ko siya, sabi mo, tinuro lang ang doktrina after mamatay si Ellen White noong 1915. Tinuro yung Trinity. Alam mo ba na before 1915, noong 1892, meron na tayong Bible study tract na pinamagatang Biblical Doctrine of Trinity na sinulat ni Samuel Spears? Sabi niya, hindi ko alam. Paparinig ko ito sa video para marinig nyo at hindi ako nagsisinungaling. Tatanungin ko po kayo, alam niyo ba yung ating publication na Bible Students Library na lumabas noong 1892? Kailan ba namatay si Mrs. White? 1915. Tama po. 1892, meron tayong babasahin na nag-circulate. Ginagamit sa public, Bible studies, Bible studies sa mga doctrine. At andito yung mga teachings natin. 1892 po ito. Pamilyar po ba kayo doon sa ating babasahin na ito? Hindi. Okay. Meron po tayong Bible Students Library doon sa pamphlet number 90. Para siya yung mga pamphlet na ginagamit natin, Voice of Prophecy. Pamphlet number 90, The Bible Doctrine of the Trinity. Nakalagay ito. White pa si Mrs. White. Wala tayong mababasa na in-against si Mrs. White ito. Dahil ito ang ginagamit natin pag Bible study. Lumabas ito noong 1892. Na ibig sabihin talagang hindi ho niya alam. Kulang ho ang kanila pong information at materials sa history. Ang problema sa kanila, nakatuto lang ng konti, ayun na, sumulat na ng kanya-kanyang libro at nagkumuha na nagtayo na ng sariling relihiyon. No? The Bible Doctrine of the Trinity ang pamagat ng pamphlet na yan. At yan ay pinublish noong 1892. Okay? Kaya ito, hamon ito para sa inyo, mga kaibigan. Meron ba tayong patutuo mula sa mga early pioneers ng Adventist na yung doktrina ng Trinity ay unti-unting tinanggap at naging liwanag sa atin? Meron po. In fact, ito po babasahin ko na isinulat ng isang pastor at preacher natin napakagaling noon. Ang pangalan niya ay si D.M. Conrad. Si D.M. Conrad po, mga kaibigan, alam natin ito'y umalis sa Adventist noong mga 1887, 1888 at naging Baptist. Pero itong babasahin ko ay bago siya umalis sa Seventh-day Adventist, mga more than 10 years pa. Noong 1877, sa Review and Herald, April 12, 1877. Tingnan nyo ha, kung anong sinasabi ni D.M. Conrad, isang napakatalino, napakagaling debater natin to ng Adventist, noong 1877, Sister Sheila. Do we not all agree that in the providence of God, special light is now being given upon the subjects of the second advent near? The kingdom, the new earth, the sleep of the dead, the destruction of the wicked, the doctrine of the Trinity, the law of God, God's holy Sabbath, etc.,
all Seventh-day Adventists will agree in these things? Ayun. Ano sabi ni D.M. Conrad? Hindi ba tayo sumasang-ayon? Do we not all agree that in the providence of God, no, sa kapangyarihan ng Diyos, special light is now being given upon the subjects? Meron ng special light. Noong 1877, natatanggap na ng Church, Seventh-day Adventist Church. Remember, buhay pa si Ellen White lalo niyan. 1877. Ano daw yung mga special light na yan, Sister Sheila, na tinanggap na ng Adventist noon during the time na si Conrad ay Adventist pa? Ano yung sinabi niya? Second coming. Second coming. The kingdom, the new earth. The new earth. The sleep of the dead. Okay. The destruction of the wicked. The doctrine of the Trinity. The doctrine of the Trinity, the law of God, and Holy Sabbath. All Seventh-day Adventists, ito pa sabi niya, all Seventh-day Adventists will agree in these things. So, ano yung sinasabi nila na the early pioneers reject the Trinity? Hindi naman pala. Yung mga early, yes, they do not believe in Trinity kasi wala pang light. Pero ngayon, sabi ni D.M. Conrad, noong 1877, yung liwanag, special light na ang tawag is now being given upon the subjects of the Second Advent, kasama na yung doctrine of the Trinity. Kaya tama, noong 1876, kaya pala medyo naglaylo si James White sa paghatol doon sa mga naniniwala sa Trinity. Kasi 1877, tinatanggap na nila ang Trinity pa unti-unti, bagaman hindi pa lahat ina-accept ito. And then, noong 1888, sa susunod na natin ito i-discuss sa part 2, noong 1888, diniscuss na nila E.J. Wagoner at ni Jones, na sila yung mga pangunahing persons doon, no, sa 1888, na kinampihan ni Ellen White. Diniscuss na nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Tapos 1892, after 4 years, doon na lumabas na yung tract natin na Biblical Doctrine of the Trinity. So, kaya wala akong dahilan na maniniwala tayo dito sa mga nagsasabi na ang mga early pioneers natin ay anti-Trinitarian, kaya dapat tayo mga Adventist ngayon, bumalik tayo sa teachings ng ating mga pioneers. Iniwan na nga ng mga pioneers yun Ba't babalik ka pa ron? Diba? Ang tawag ko dyan ay nasa ikalawang Pedro 2:22, Sister Sheila. Ang tawag ko dyan sa mga non-Trinitarian Adventist, ang tawag sa inyo, eto nga sa ikalawang Pedro 2:20. Nakita mo, Sister Sheila? Pakibasa mo. 2:20-22. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Yan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglublob sa puti. Yan ang tawag sa mga Adventist na non-Trinitarian at gusto pa tayong bumalik sa dati. Kagaya ka raw ng aso na isinuka na yung suka, kinakain pa yung suka. Sinuka na ng mga Adventist yung non-Trinitarians Tapos babalik ka sa suka, di kinain mo yung suka mo.